Alright, pwede pa palakpakan nato si Lord sa camp. Dili na lang nato i-play tanan. That was the day 3 ano. The youth is so nag-enjoy sila dito. Ang uban nag-enjoy sa kusina. Ang na-miss lang nila na part is dito sa kitchen, sa kaon. Especially si Anton. Seriously, trivia lang. Dugay na nawala ang camp sa 3rd district kaya nag-iaya ang mga by church na lang. Since katong pandemic, I think 2019, nag-stop siya and then karon na nabalik na nangusog, na ay nag-lead sa 3rd district, which is si Pastor Jack. Siya may nagkanang kuan sa mga youth and kami as mga core leaders po, we supported the camp and honestly, that was my first camp na-entrahan sad. And then facilitator pagid largo. So sa first na ako na kuan like wakoy knowing man sa kanang unsay mahitabo unsay though we have the program pero wala jud koy kanang kuan ba clue kung unsa man jay buhaton unsay may mahitabo niani but praise God, glory belongs to God alone gid no. It was successful though may mga evaluation pa mi na buhaton but I believe si Lord nagalihok dito sa camp. Amen ba? Sa mga nag-attend sa camp, no? I believe na sila gusto i-share pero mauwa man daw sila. Chat na lang nila sa GC. So later, bantayan na itong ilang mga testimony sa GC. Magsisend sila ng mga testimony. Actually, si Nico has been there. As in, libot niya ang kanang kuan. Libot-libot mo siya dito sa dako-dako kayo na place, sa Salera. Nag-enjoy naman po siya. Kaya nag-goal siyang manok. Sinas ginasong pa naman ni Kuya Anton sa iyahang manok. Buhay pa kayo, Nek? Buhay pa yung manok? Papaihawa? Okay, goods. Ito, nag-goal po siya sa iyang mother but natapos din, nahuman po ang camp. And I believe si Lord na ay gitudlo sa inyo sa camp. More than the lesson, I believe, your experience sa mga nagatin sa camp, ang imong experience is na ay gitudlo si Lord. Maybe some of you, dili anad mo sayo og mata. Well, sa camp, talagang sila, tagsayo kayo, tagsayo mga ligo, no? And then kung unsang oras sa kaon, mausad. So, more than the lesson, but I believe sa lesson nasa gitudlo si Lord. You know what? Ang pag-enjoy sa usa ka butang is a choice. Alam niyo ba 'yon? You can attend camp and hindi ka ma-enjoy. Why? Because you choose not to enjoy. Because pag-rejoice or pag having a joyful it's an attitude and it's a choice, no? You can attend so many camps and hindi mo ka-boring because your heart is not set. You choose not to enjoy that. Even in going to church, you can be here and that wala lang. Hindi ako nag-enjoy sa But ito lang totoo. Actually, it's not about your enjoyment. It's all about God's will to be done in your life. Bonus na lang na that we experience joy because you did the will of God. Again, life is not about your happiness and enjoyment. Bonus na lang na if you experience, but our primary goal is to give God glory or to glorify Him alone. And we are more satisfied if God is glorified. Masatisfy lang ka if God is glorified. That's why our vision here is glorifying God. You want a satisfying life? Then glorify God in all you do. Because enjoyment or satisfaction cannot be found in unsa na dira imong ginahimo. Maybe a little happiness but not true enjoyment because it's only found in Jesus. Amen. And turuan ko muna kayo because napansin ako diri, it's been a while that hindi tayo masyadong nag-aamen. I don't know if hindi natin naintindihan yung word na amen or amen. But sometimes talaga pag mo amen ta pag pangutan ta amen. Pero if kanang kibaw ka na God is speaking to you and you are not just wala lang sa iyo. Okay. Amen po ang ibig sabihin po niyan is yes, I agree, totoo. Very truly or truly. And so be it. Mangyari sana, mangyari nawa. Yan yung ibig sabihin ng amen. So every time that God, if you hear the word of God, na kayo mabasa and then if you know that God is speaking to you, say amen. Huwag mo hintayin na
tinungin ng pastor, amen, or someone na naadri nagtindog, no? Huwatan pa lang amen. Yung usay, di pa mo tubag. Can we practice it? Pwede ba natin i-practice? Say amen. Ayun, no? Kangay lang ni Ana, dili makatug imong katapad. Isa po na napaagi. Uy, kabawa kayo muhang katapad. Nagpiyong-piyong na, kusgig, amen. Araw kuyawan. Wait out. Dili lang na mo yung purpose, but if you know God is speaking to you, say amen. No? Kahit dili mo yun ng pastor, amen. Okay? Amen. Okay, practice nato na. Hindi magsabi ng amen. Minus points. Hindi, joke lang. Okay, may minus points. Parang ano lang. Okay. So, are you excited for our topic? Exciting po siya. Sino sa inyo ha, you are learning? Tama ba? Ano sa man eh? Pakiplintot daw kay di mo ay, sorry. Ayan. Okay, sino sa inyo, how many of you are nagakat-on ka sa atong topic, the end times? Gamay ra? Are you, nanabakay, kahit papano, you have this kanang perspective or knowing about what will gonna happen in the future? Because pinag-uusapan natin dito, the future, the end times, kasi hindi pa ito nangyayari, though may mga signs that it's happening, pero hindi pa talaga. Okay? So why we are talking this topic, Christians, mga anak sa Ginoo? Because we need to prepare. Sabihin nyo nga, prepared. Tanawa sa nimong katapad kung andam na ba na siya. Or you can, pwede mo siya pangutanon, nangandam na ba ka? Because, eto yon. If dili ta mangandam karon, kanus-a pa man, na ang pagbalik sa Ginoo wala ta kahibaw. Amen? Practice. Wala ta kahibaw. Kasi may kahibaw sa inyo, Dri, kung sa mo balik ang Ginoo, be? Wala, di ba? Wala'y nakahibaw. That's why we need to prepare because three things is sure. Jesus is coming and we need to be ready and some will not be ready. Mubalik ang Ginoo, sigurado na siya. Ang uban makapangandam, ang uban dili. So I hope dito ka sa part na sure ka na makapangandam. That's why we're having this series entitled The End Times or The Last Days, because we are in the last days. Huwag nyo tong i-take light lang na, dugay pa man na mo balay. I have a story for you. Later na sana na, pero I'm just share to you. One day, yung kampo ng kadiliman, si Satanas at ang mga demonyo niya na meeting. Sabi ni Taning, unsa may buhato nato aron ang katawhan, dili na musalig sa Ginoo. Na nitaas. Satan, atong buhaton. Ato silang ingno na walay Dios. Ato silang garaba na walay Dios. Ingon si Taning, pwede pod. Pero sa ilang kasing-kasing gatuo sila na naa Dios. So napoy nagtaas. Taning, atong buhaton. Atong dayaon ng mga tao, ato silang ingno na walay impyerno. Ingon si Satan, pwede pod. Pero ang mga tao, gatuo gina sila na naay impyerno. Hindi naay gamay dito sa likod. Ni isa sa iyang kamot. Siya, Taning! Ay ninyo kanina sabi, diliwad, demonyo yung pinag-uusapan. Okay? Sabi ni Taning, sabi ng yung maliit na nasa likod, Taning, ang atong himuon, ingani, atong patuohon ang mga tao na naapay ugma, na dili nila kinahanglan magbag-o kay napamay ugma. And sabi ni Satan, very good, bigyan ng jacket yan. How many of you, it's true na minsan ang mindset sa tao, dili pa ko kinahanglan magbag-o kay napamay ugma. Nice idea, no? Well, some of the people believe it that may bukas pa naman. Hindi mo kailangan magbago ngayon kasi may bukas pa. Well, I tell you this. Sure ka ba na buhay ka pa bukas? Sure ka ba na may bukas pa? Because people are so busy doing things
that knowing na may bukas pa naman. Saka na ako magsiserve kay Lord kasi bukas pa, bata pa ko para mag-serve. Naku naman. Dili pa ko, naku. I'm not saying na while waiting sa kay Lord, dili na ka magbuhat og mga ginahimo nimo. Like if you're a student, basig, kasi dalawang extreme nito. There's this two extreme na pwedeng himuon sa usa ka tawo. Like, magpaabot na lang sa Ginoo and then wala na himuon. Di na ako magtrabaho, di na ako manginabuhi, kay mubalik naman ang Ginoo, ibaligyan na nako tanang kabtangan. Extreme yon. That's one extreme. The other one is, dugay pa man mo balik si Lord. Kaya akong himuon. Buhaton na ako akong gusto. Ug sa nahumana og makuha na nako akong gusto, saka pa lang ko mag-serve sa Ginoo. And that's a wrong mentality. Because we are not sure kano sa mo balik ang Ginoo. Anytime, pwede mo balik si Lord. Kano sa mo balik si Lord? Anytime. Ito sabihin natin. Kano sa mo balik ang Ginoo? Because we are not sure. I don't know. Kano sa mo balik sa Ginoo? But Jesus is coming soon. So every time, pangutan na ta, kano sa mo balik ang Ginoo? Soon. Sabihin nyo nga, soon. Pwedeng mo balik ang Ginoo. Hapit na siya. Mo balik. And then if ikaw, dili ka ready, sama sa tong gipanood diri, we will be cut off and you will experience pain. No? You will regret because you are not preparing. Kaya ini mo katapad, prepare ka na. Okay? So while you wait, serve God. Amen. Second, no, the rapture. Ganahan ta makakuyog sa rapture. Then, believe Jesus because that's the only way. Ganahan ta makauban sa rapture. No, live a life that is honoring to the Lord. And you want reward? There's a reward to those faithful believers. No, there are crowns. There are many crowns in heaven. No, na ihatag sa mga nag-alagad sa Ginoo, mga nagtuo sa iyaha, sa mga naghago, no? Your labor is not in vain. And then today, pag-usapan natin to, the week 4, the tribulation. Ooh. Ano ibig sabihin ng tribulation? Ito yung sobrang pait, talagang pighati. Yan, kapighatian sa Tagalog. Pasakit, kalisod. Okay? So, picture pa lang, di ba? There are fire, there is suffering. That is tribulation. And then, atong tanawon karon, unsay buot pasabot sa tribulation. And then, di ba nakita nato diri sa ano? Ayan. Ito yun, no? The 7-year tribulation. We're done here. The rapture of the church, the judgment seat of Christ, and then, diri na ta. The 7-year tribulation. Bakit 7-year? Later on, ato ang tanawon, bakit 7-year? Ano bang sabi sa Bible? Bakit 7-year? No, Daniel 70th week. Okay? So, 3.5 years yan. Okay? So, muna karon atong tapikan. And hopefully, more than sa makahibaw ka that there is this tribulation, makapangandam ka. And then, you know what? Akong pag-ampo sa tong tanan, na walay mabilin sa tribulation, na walay mahabilin sa rapture. Because if we are caught up or makakuyog ta sa rapture, hindi na natin ito ma-experience ang 7-year of tribulation. Pero if ganahan dyan ka na ma-experience, okay naman po. It's your choice. Okay? So it's your choice. Okay, so Matthew 24 verse 1 to 14, yan yung pag-uusapan natin ngayon if you have your Bible with you. Okay? But before that, we bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for this topic, Lord. Among pag-ampo, Panginoon, na mo haming tudluan. Among mga kasing-kasing, Lord, abrihi, among hunahuna, Lord, as we study these future events, Panginoon, the tribulation, Lord God. And hopefully, Panginoon, gets na mo, Lord, kung sa'y dapat na mong himuon pod. As we wait sa imuhang pagbalik, o sa kining mga butanga na mahitabo, Ginoo. O Lord, Holy Spirit, among mga kasing-kasing, padayon ka na mag-transform. Minister to us, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, Matthew 24, verses 1 to 14. Verse 1 si Matthew, ingon dira, sa pagbiya na ni Jesus sa templo, gikan siya sa templo,
Giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnan. So gikan sila sa templo, pagawas nila, nakita nila ang Jerusalem. Ingon dire, Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa templo. Makita nimo, if you have kanang you can search the temple in Jerusalem. Sa ilang panahon, nakita nila na angayan. And then ligon. You know what? Kaniadto sa pagbuhat og mga templo or mga pader, they're not using hollow blocks. Kaya stop thinking about hollow blocks. They're using bato. Mga dagko na bato jud. Mo na ilang ginagamit sa paghimog balay, sa pagtukod og mga pader. So ibig sabihin ligon jud. And then mga baga kay na. Pero unsay gingon ni Jesus, verse 2, unya miingon siya, maayo nga na kamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini, tungpagon gayod ang tanan. This is Jesus speaking 30 AD or 33 AD. Okay? Diba? 33 years old siya before siya namatay. Kasi after this story is the crucifixion. Ang sunod na ng mga chapter. Bear with me, okay? Para makakuha na to ang history. And then, si Jesus, nagsulti siya about the future events. Sabi niya, may kinakadmatikod mo na, sultihan ta mo na bisag walay mabilin, bisag unsa o bisag usa kabato dinhi nga magpabilin na nahitmutangan niini, tumpagon gayod ang tanan. And guess what? Nangyari ba to ang sinabi ni Jesus? Yes. If you have your, ito, ikuan ko ni sinyo ha. This is your assignment, pagkulin niyo. Research about what happened 70 AD. Because ang kining gisulti ni Jesus nahitabo. The Roman Empire, giguba nila ang templo. And then nangyari gayod, na wala dyo'y nabilin, bisag usa ka bato, you can search that. So unsay point, unsay gisulti ni Jesus, mahitabo gayod. Marami ng prophecy na nagkatotoo. And this is one of the prophecy in 70 AD. Diba? 33 AD. So 40 years ang nilipas, and then nangyari ang sinabi ni Jesus. And sabi sa Matthew 24 verse 35, matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong magpabilin gayod sa kanunay. It means the word of God is true. The word of God is pwede natong pangkuptan. The promises of God is true. The question here is, na ba kay pulong na gigunitan karon? Or nakabalo ba ka sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? Or nakahibaw ba ka sa pulong sa Ginoo? May mga Bible verses ka ba na alam? Basig John 11:35 ratong nahibawan ha? In the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi sa John 11:35, o diba? See? That's why guys, Christians, mga anak sa Ginoo, why I keep on preaching this? That you need to read your Bible, you need to apply, to study the Word of God because totoo ang salita ng Diyos. And ang problema, wala tayo gipangkuptan ng mga pulong sa Ginoo. Wala tayong mga memory verse. John 11:35, Jesus wept. Si Jesus nihilak. Mura gitaw na ang kuan, kaya pag may problema mo, hilak na lang gipud taon ta. Kaya mura man itong naibawan na versikulo God. Juan 11:35, si Jesus, mingaab pagid. Di lang kayo mihilak, kaya ngaab lagi po ka pag na mga persecution na maabot. Why? Because we don't know the Bible. That's why, guys, read your Bible. Ini mo katapad, basahan imong Bible, kaya mo nag-agup-up na. No, wanay basa-basa. Okay? Hard copy. Kaya ganyan i-encourage sa mga wala pa yung mga Bible, buy a Bible. Kanang mahal. Para sayangan kang dili basahon. Okay? So read your Bible because God's promises is true. Pag nakakay pulong na gigunitan sa Ginoo, dili ka basta-basta madala. Later on ito na makitan. Nganong kinahanglan, naadjud kay nahibaw-an, naatay nahibaw-an makitungod sa pulong sa Ginoo, nganong kinahanglan magbasa ta. Okay? So padayon to sa verse 3. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an, misikreto pagduol kaniya ug nangutana.
Kasi nangutana, di ba, ingon si Jesus, walay mabilin diri na bisag usa ka bato na gitukod na nabarugan ni ini na templo. And then nangutana sila, may sikreto sila pagdol kan Jesus. Ingon sila, Jesus, sulti kami, kano sana matuman? Kano sa man na mahitabo? I don't know kung kisan ng mga disciples, ingon nila, mga tinunan. Then tulo ay ilahang pangutana. Kano sa matuman kining tanan? And then they think that connected ra tanan ang katong gisulti ni Jesus, ug unsa ang mahitabo nga nagpaila sa panahon sa imong pagbuot, pag-abot. Mga logical ang question sa mga sa mga disciples. They connected, and then ug unsa pod or kano sa man ang katapusan sa kalibutan. So that there's question that there ilahang mga pangutana sa kay Jesus. Kano sa mahitabo? Unsay pagpaila? So, unsa may tubag ni Jesus sa verse 4? Sa Jesus mitubag, pagbantay kamo, pagbantay. Og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Nganong gisulti man na ni Jesus kay naay mulimbong. Naay para limbong. Ngayon na ganito ba, nag-meeting? Because our enemy, si Satan, he is deceiver. He is the father of lies. He will throw lies sa imong kinabuhi. Inong kaniya, number one jud ngani. Every time na nakay problema ang i-throw jud sa imuha na lie ni Satan is di ka love sa Ginoo. And sometimes we accept na okay, dili ko love sa Ginoo kay grabe gipasagdan na ko. Grabe na gina kong problema, murag di na ko makabawi. That's the lie from the devil. He will throw lies sa imuhang kinabuhi. Na dili ing-ana na jud ka na di na ka magbag-o. Remember that, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghang tawo ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas. Nangyayari na ba yan ngayon? Yes. And sa una pa na, damo nang gasulti niya na. Ingon dira og daghan ang malimbungan. Isa na sa sigurado pod. Kasi sabi sa Bible, og damo og daghan ang malimbungan. Kaya ini mo katapad, ayaw taon palimbong. Kung nailad na ka sa ubang tao, ingon sa love ka pero di ay, ayaw taon pailad kay kini eternity ni. Kanang giingnan ka na gwapa ka, na ikaw ra jud, kanang nailad ka, na scam ka kay ingon sa easy money ra ni. Nya giubos dayta ng kwarta nimo. Scam. Kung nailad naman ka, please, pag-abot sa ingani, ayaw pailad. Kaya gani, kini. Pagbasa jud mo og Biblia, makahibaw mo kung ang nag-preach sa tunga, tinuod iyang gisulti, kay kinaa kay nahibaw-an mahitungod sa pulong sa Ginoo. Makahibaw ka. Kung kana na preacher, kung tinuod ba na iyang gisulti. Kay kung magsigir tag, tinuod na. Ya mangita ra ba kita tag something bitaw pag mamati tag minsay ka nang ganahan ta ka ng mga butang bitaw na angayan na sa tungdunggan. Nya pag kibaw ganita murag sakit man to, murag kibaw ka na murag rebuke or correction, moingon ta na di ginagikan sa Ginoo. Taka ra ng pastora na dira na. Pero pag blessing gani, mudato ka kana noon. Tuogi ko ana. Amen. I receive. Mo ana pa na. Pero pag correction na gani, pag ingno na gani na, pag i-deal na gani, pag i-point out na gani ang minsan ang usapan na yung kasalanan at repentance, maingon dayon, adi nagikan sa Ginoo na yung gi-preach. Mo ana. Pero kinahanglan nimo hibawon. Unsa man ingon sa Biblia? Because our final authority is the Word of God. Dili ang opinion sa bisan si kinsa dira. Okay? The Word of God. So, damog malimbungan. And then verse 5, verse 6, makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, og mga balita mahitungod sa mga gubat. Sa halayo, apan ayaw kamo kabalaka. Kini siya, nabatayan ng mga gera, nasa duol, nasa lagyo. Yes, kaniadto pa na. Until now, pero ingon dira si Lord, ayaw kamo kabalaka. Makabati ganig buto, ayaw kabalaka. No? And then nung sabihin, kining mga butanga kinahanglan mahitabo. Tanawa. Kitong mga tanang butang mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang
katapusan. So, dili pa. Science pa lang to. Mga sinyalis pa lang. And then verse 7, maggubat ang mga nasod. Di ba? Makabalita ta na ang mga nasod nag-gera. Sa tong last ganin ako, ang Israel ug ang Palestine. Diba? Dinda mo pa. Even gani diri sa itong mga dugol. May mga kagutom. Kisay gigutom. Lahi man na. Imuha, kaya ka na maaw. Lahi na lang kagutom. Pero, maay kagutom na mahitabo. Og mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sa ingon dira, sinugdanan pa lang. Okay? So naa pa jud. Kay sinugdan pa man lang. So dili pa ginamao. So why I am sharing this to you? So that gani makapangandam ka and then dili ka makuyaw. Kay basig muang hitabo na ni siya, nanay gera niya, nanay kanang kuan, nanay tiguto niya, nay moabot biya sa pangalan ni Jesus. Sa ingon dira sa verse, unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton. Ug unya patyon. Ako'y Ginoo ko. In Jesus name. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Mga disciples ang kaistorya ni Jesus na ani na time. And then, og daghan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Ito yung pinakamalungkot na part. Nadamong mga tao ang mubiya diha silang pagtuo. And then, magbudhi ay o magdinumtanay sila. I hope, hindi na mahitabo sa imo ha. Na dili ka mawala sa imong pagtuo. Sayang kayo, nagsugod naman lang ka. And then, tungod sa mga persecution, tungod na ng mga butanga, tungod lang sa you allow, nag-harbor kag bitterness, nag-harbor kag mga dili maayong na imong nabati. I hope it won't happen sa emuha o sa atoa. Unya, eto na. Daghang mini nga mga propeta. Dili na gagmay ha. Abi niyo mini. Mini it means mga false. 'Di ba? Nakakabati naman ang expression mini man ito hana. Yeah, ang bot pasabot sa mini is false. Mga mini nga propeta ang manungha. That's why, kinahanglan, dili magpalimbong. You know the word of God. Why? Ang mga propeta nga manungha og daghan ang malimbungan nila. Gibalik na sad. That's why we need to study our Bible. Just be honest. Sa isa ka semana, kapila man imong mabasa imong Biblia. Pastor, kada Domingo ra gyud. May gani makasimba ko, pastor, makabasa ko pulong sa Ginoo. Kay na-address TV, what if run out? What tayo makita na pulong sa Ginoo? Makabati man hinoon. But seriously, are we still reading our Bible? Are we still meditating the Word of God day and night? Or mas damo patag time sa Facebook o sa YouTube o sa TikTok, sa social media, scroll sa mga reels kaysa sa pulong sa Ginoo. 5 minutes, Word of God. 3 hours, Facebook. Hello, do the mat. Kaya every time na na-challenge sa imo ng adlaw, dali ra pukling we. Usay atong pasensya, usay atong emotion. Usaon man 5 minutes lang devotion. Nya babad ka na sa social media kung ano-ano ang pinapakita sa iyo. Kaya every time na na-challenge, wa na. Luod dayon. Ana, dali ra magkuan. Dili na dayon mo. Why? Because gamay ratag panahon diha sa Ginoo. Amen. Ang muamin maset free, magbag-o ang muamin. Verse 12. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mudagsa gid mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Ayay. Unta hinaut dili ka intra dito sa mamugnaw. Kisa may namugnaw na ang gugma dire be. Guniti brag nangi. Guniti mga tapad. No, bugnaw ba na? Gipanuhot ta gani pastor. Grabe gyud bugnawa kay gipanuhot. Ito yung isa po sa saddest part, mabugnaw. Hey, listen. Ikaw karon na murag
tan-aw nimo na dili mo ragdi na mahitabo sa kay grabe ko. Strong ni oy. Akong faith dira sa Ginoo, strong kay ni. Akong love sa kay Lord. I love you Lord jud ni. Mag-worship gani ko, grabe gid. No, tanang mga activities, dasig kayo. Be careful. Sabi sa Bible, kamo na nagtindog karon, nagtan-aw na ligon, pagbantay kamo na dili mapukling, na dili matumba. Why? Because every day there's a battle. Every day. Walay hunong pati ang yawa mo distract sa ato. Walay hunong ang yawa na siraon ka because he knows the potential na naa sa imuha na pwede kang gamiton sa Ginoo to reach other souls. And paano man na mahitabo kung yan nga, if we allow Satan na mumupugong nato, mamugnaw ang gugma sa daghang tao. Sa Timothy, ingon dito, mahimon silang lovers of themselves, mahimon silang lovers of money, lovers sa mga butang, mga material na mga butang, they become idolaters. What is idolatry? What is idols? Everything na imong gibutang labaw sa Dios, that is your idol. Mo na imong Diyos-Diyosan. Maybe wala na kay Diyos-Diyosan ng mga kanang mga ribulto, but there na yung mga butang na pwede na imong Diyos-Diyosan. Imong kaugalingon, pwede na imong Diyos-Diyosan. Imong cellphone, imong kwarta, imong kabtangan, imong anak. Pwede ka. Pwede na nimo imong Diyos-Diyosan. Imong posesyon. Imong mga gipagkaabalahan karon. Pwede nimong mahimong Diyos-Diyosan. Dira, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Now, I hope dili mamugnaw imong gugma diha sa Ginoo. Kung mamugnaw magani, balik dayon. Ayaw gig detach. Pangayo dayon tabang, namugnaw na gani. Pangayo tabang sa mga mainiton. No, na nangalaga dira sa Ginoo, pa-encourage. Ito rin ang problema natin minsan, no? Pwede ba mag-real talk? Nakakay-desire na mo on fire. Nakakay-desire na gusto na ako na makabalik dira sa Ginoo. Pero tamad man ta mangintra pod og mga kanang kuan. Mga activities na pwede makadasig nato. Tamad ta mo basa sa Bible. Tamad ta mo intrag mga tawag na mga groups na or mga activity na pwede ta malip up. Masa may gina-expect na to? Like, gusto nimo na, Lord, dasiga lang ko, Lord. Dasiga lang ko diri sa kwarto, Lord. You need one another para dasigon ka. Kay dili ka sulo na Christian. Kaya dali rata tirahon sa yawa kay gasulo man ta. That's why if ganahan ka na madasig, attend og mga activities na pwede makapadasig nimo. Amen. Diri isa ni sa church. Kung nanluya ka, attend og church. You feel not attending, then attend gihapon. Bilag dili na mo feeling. Kay feeling raman na, mawara man na yung feeling nimo. Verse 13 noon. Feeling, 13. 13, ingon diri, apan, maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Paano man ta makalahutay? Paano man ta magpadayon? This is the secret. Your love for God, mauna mo yung magpadayon, mo na mo hatag sa imo og rason nga nung magpadayon ka. The grace of God and then your love for God. Kasi apart from loving God, di ka mo padayon. Kaya kung mas labaw nimong gihigugmay mong kaugalingon, dili ka mo padayon sa Ginoo. That's why your love for God, mauna mo yung rason nga nung mo padayon ka dira sa Ginoo. Lord, mas mahal kita. Labaw pa na ni mga butanga. Labaw pa sa akong problema, labaw pa sa akong persecution. Lord, I will follow. Kaya gani, question, mahal mo ba talaga si Lord? Are you obeying God? Because, paano nato mapakita atong love sa kay Lord? By obeying His commands. And His commands is not burdensome. Dili ka bugaton ang sugo sa Ginoo. We love God and we obey Him. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Inay mo katapad padayon jud ha. Magkita pa ta sa langit. And then verse 14, last verse, o kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang
katapusan. Saka pa lang maabot ang katapusan kung ang tanang tao makabati na mahitungod sa maayong balita. Madugay gid ang Ginoo kung ikaw di ka pagasangyaw sa maayong balita. Napay mong mga igsuon, napay mong mga close amigo amiga na mapakadungog sa pulong sa Ginoo. Sangyaw aron makadungog sila. Okay? So, four things. Question na atong tubagon karon. What is tribulation? How do we know that tribulation will last 7 years? And then, what is the purpose of tribulation? And then, how should we live today? Last jud, bawi jud na, how we should live today. Okay, what is tribulation? The tribulation, basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Tribulation is a future 7-year period of time when God will finish His discipline of Israel and finalize His judgment of unbelieving world. Bakit may tribulation? You know what? We know that the Israel is the chosen people. Kita, grasya ra dyan sa toa. Ang nadyo'y covenant ang Diyos is sa mga tao sa Israel. But you know, the story, if you are reading your Bible, wala nila dawata ang Ginoong Jesus. Ilang gisalikway. Okay, they don't believe in Jesus up until now. Mangutana ka sa Israel, muadto ka. Pangutana nimo kaila ba sila kay Jesus? Some of them will kinsa na Judaism. Gamay ra ang kanang kuan na may part na nagatuo sa kay Jesus, pero nay mga Israel na wala kaila sa Ginoo. Wala kaila kang Jesus kung kinsa na siya. Okay? So, ingon dira, time when God will finish His discipline. They are under in God's discipline gahapon of Israel and finalize His judgments of unbelieving world. Okay? But, ang kangayan lang, ito sinasabi ko, we will not experience tribulation if we will be raptured. Kung makakuyog ta, kung ma-rapture ta, because tribulation, muabot lang ang tribulation kung ang simbahan ma-rapture na. Okay? Unya kita nga buhi pa niya itong adlaw, bayawon uban kanila dito sa pangapanganod, aron pagsugat sa Ginoo. Kita, unya uban sa kanunay sa Ginoo, busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Kung makauban ta sa rapture, we will never experience the tribulation. Okay? And then, ingon pa dira, sa 1 Corinthians, mao kini ang misteryo, dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usab. Ato na ning gitapikan diri in masama kakalit sa usa ka pagpamilok. May tabok ni inigtingog sa katapusang trompeta. You know what? Ang pagngarin ni Jesus katong pagkatawo niya, walay announcement, right? Ang una lang nakadungog ang una lang nakakita sa iya is or naka-witness ang katong mga shepherd. Katong magbalantay sa mga karnero. Sila ra ang unang nakakuan sa announcement sa pag-abot ni Jesus. Pero sa iyang pagbalik sa second coming ni Jesus, every part of the world will witness or makadungog because there is an announcement. Ingon dira, na ay inigtingog sa katapusang prompeta, na ay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay og kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsulob sa pagkadili na madunot o kining lawas nga mamatay kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. That will mo ni mahitabo sa atoa kapag na-rapture ta pag nakauban nato ang Ginoo. Na dili na nato ma-experience ng tribulation because later makita nato ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. That's why nganong ganang mas kanang kuan ko sa pre-trib kasi may ang about sa rapture may na sila ginatuuhan and then up until now naagihapon na sila ginadebatihan na ang rapture moabot sa before mag-tribulation, ang uban gatuo na sa tunga-tunga sa tribulation and then nay uban pagahuman pagi sa tribulation. Up until now, naagihapon na ginadebatihan gyapon na naagihapon yung uban dili magkasundo ni ana. Pero kahit saan pa doon, dapat mao ni ang ato ang ginapanggunitan. Si Jesus mobalik gayod. Dira ka na lang. Kung dili ka pabor sa kanang pre-trib, kung di ka pabor sa mid-trib o sa post-trib, then dito ka na lang sa part na mobalik ang Ginoo. Sigurado dyan na siya. And then you don't need to na problemahon na ay dapat sa sa pre-trib, sa mid-trib, whatever. Ang importante
mubalik ang Ginoo gihatang luwason according sa iyang pulong. Si Jesus mubalik siya diri as judge, not as savior. Okay? So as king, as sovereign king. So that's tribulation. Okay? Sobrang kasakit, no, napasakit and then discipline sa Israel. Maybe na nahibawan ng mga pagsakit na na-experience, but mas labaw jud ni siya. Okay? So, ang ma-introduce sa tribulation is ang Israel. Okay? We will finish the discipline. And then, how do we know the tribulation will last 7 years? Okay? Paano natin malaman? So, mag-count-count hopefully, mag-gets na to, pero pag dili, you can do your research. Okay? Sige, mahirap ni siya ikanang kuan. May math kasi na kanang kuan involved. Okay? So, let's try. Sabi sa Daniel chapter 9 verse 24 to 27, 7 kasi tintak nga tuig. So you times it. I-multiply nimo 70 times 7, pila man na? 490 days or years. 7 kasi tintak ka tuig ang gitagal alang sa imong katawhan. Kisa ni si Daniel, nagsultian ni si Angel Gabriel. Kinangutan naman siya, kano sa mahitabo, kano sa man makanangkuan ng Israel. So this is for Israel, okay? Ingon si Gabriel, imong katawhan, gitagal alang sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad. Aron, unsa man, pagtapos sa kalapasan, paghunong sa sala, ug paghugas sa kadautan, aron pagpatunhay sa katarong nga walay paglubad. Yung mangyayari. Aron pagtakop sa pananawon ug sa panagna ug aron paghalad pag-usab sa balaan nga templo. And then verse 25, busa hibaw-ang nga sukad sa paghatag sa sugo nga tukuron pag-usab ang Jerusalem ngadto sa pag-abot sa dinuhugan nga usa ka prinsipe. Kibaw mo kisani? This si Jesus. Dinuhugan nga usa ka prinsipe, kinahanglan mo labay una ang 7 ka tuig. Pila na tanan? Ang 7 ka 7 times 7? 49. And then, unya, sulod sa 62 ka 7 ka tuig, tukuron pag-usab ang Jerusalem, lakip ang mga plaza ug mga banal ug ang mga kanal nga maglibot sa syudad apan mahitabo kini panahon sa kasamok. Okay. And then verse 26, ug tapos sa maong panahon ang dinihugan patyon. Kinsa ni? Si Jesus. Okay? Og ang syudad og templon laglagon sa katawhan na sa umaabot nga prinsipe. Og ang syudad ug ang templo laglagon sa katawhan sa umaabot nga prinsipe. Lahi pod ni na prinsipe. Okay? Ang katapusan niini moabot daw bulog sa baha og kanunay kini nga may gubat kay gitagal naman ang pagagunob niini. So asa man nagikan na kanang 7 years. I don't have time para i-calculate pa jud na tanan. But there are verses naman na pwede nato makita that gitunga ang 7 years, there's 3.5 years. Kasi kining uban na katong 490 days, 90 years, nahuman na ang 400 minus nga ang 7, 490 minus 7, 483, right? Nahuman na ang 483 years. And supposedly, ang 7 years na nahabilin, mahitabo na untani na sa katong pagkamatay ni Kristo. At you know what happened? Kay tungod, wala nila gi-receive, wala nila gidawat ang Ginoong Jesus, wala sila nito kang Jesus up until now, hindi pa nangyayari ang nahabilin na 7 years. Because the last 483 years, it's all done. Natapos na yan. So there's this 7 years. And inon pa sa Revelation, ingon dira, tapos na ba ito? Og sulod sa 7 ka tuig, okay, tanawa. Og sulod sa 7 ka tuig, ang maong prinsipe maghimog kasabutan uban sa daghang katawhan. Later on, makita nato that katunga sa 7 years, and 3.5 years, this prince, ito yung the Antichrist, na mag-reign, maghimog kasabutan uban sa daghang katawan, og tapos sa katunga sa maong panahon, pahunungon niya ang halad ug taliwala niining tanang kangilad mutungha.
Iyasang amiguhon ang tanang katawhan. 3.5 years. And then after that, eto na, ipapakita niya na ang totoo niyang kulay. Dira na mo sulod katong, kung dili ka mo simba siya, kung dili ka mo sunod siya, patsyon ta. Kung mabili, kung nakakadira, kung dito, kung naapata dira na time, kung dili ka na ma-enter sa rapture, ingon na, taliwala nining tanang kangilad, mutungha ang makalilisang nga talan-awon. That's why, okay, this is my assignment po sa inyo. Basahan ninyo og tiwas ang Matthew chapter 24. The whole book. The whole chapter sa Matthew 24. Kasi dira nimo makita unsa pa diyong mahitabo. Okay? Ang makalilisang nga talan-awon hangtod nga ang gitagal nga katalagman ibubo diha sa nagbutang niini. May katapusan din yan. May katapusan din to. Okay? So sa Revelation, ayaw sukda ang kahawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo nga mupasipala sa balaang syudad sulod sa 42 ka bulan. Pila man eh? That is 3 years and a half. 42 months. Ipadala ko ang duha nako ka saksi nga nagbistig sako o gisangyaw nila ang minsay sa Dios sulod sa 1,000 og 260 ka adlaw. And then imbo na i-calculate, that is 3 months and a half. Okay? It's not 3 months, 3 years and a half. Okay? So 3 years. And then ito pa, isa pa. Og sukad sa panahon nga hunungon ang inadlawng halad, di ba gayna sa Daniel na dito? Tanong mo, paano nagkakunik-kunik ang Biblia? Sa Daniel na, apon eh. Katong pahunungon ang paghalad sa templo. Kaya katong Antichrist. Ingon dira, ang panahon nga hunungon ang inadlawng halad nga sunugon ug ipahimutang ang makalilisang nga talan-awon. Ito, may 1,200 kaadlaw ang mulabay. And then verse 12, bulahan ang nagpabiling matinud-anon hangtod sa mahuman ang 1,335 kadlaw. That if you will compute that is 7 years. And then gitunga na siya. Yan yun ang sabi sa Biblia. Now, una akong kuan sa inyo ha. You research about Revelation, even yung mahitabo. If basahon nyo ang Revelation, you read the Revelation. You read Matthew chapter 24. Kung unsa ka malilisang, na dito giingon, na dili na mo subang adlaw, mga hulog ang mga bituon. Imagine na mga hulog ang bituon. Unsa na siya kung mga hulog ang mga bituon? There is a mature shower. And then dili lang ka nang ingon na, falling star, mag-wish ta. Sunod-sunod yan na mga hulog. Mag-wish na lang ka, Lord, kuha ako. But that will gonna happen. But I hope na kitang tanan, dili nato na ma-experience that we will be raptured. And then kung mamatay naman tanian ng panahon na, well, okay kayo. Diba? At least, di na nato danason. So, that's why that is 7 years. Okay. Now, what is the purpose of tribulation? Okay. Unsay purpose of tribulation is this. To judge a rebellious world. So, mga wala gatuo sa Ginoo, they will be judged. Sunodan ni na topic nato next week, I think, the second coming of Christ. Or maybe not. Okay? And then, to bring Israel to repentance. Because, ano man, ibang pangutana mo, grabe gid si Lord, grabe lang jud ang iyang love. Iyang covenant ba? Kasi He made a covenant to the people of Israel. That's why, talagang gusto sa Ginoo na magrepent sila, na mubalik dira sila sa iyaha. His people, His nation. Hindi kita nagrasyahan, that's why naging kabilang punta sa mga descendants ni Abraham. Kasi unang-una,
ang gipili ra jud sa Dios is ang Israel na jud. Wa jud tay labot, mga hintil man ta. Katulad yung mga tinuli ng mga Hudyo, mga lahi ni Abraham. Kita, grasya ra jud ni ngano mawa man sila nito sa kay Ginoong Hesus. And then mahitabo ang tribulation kung ang simbahan, ang church ma-rapture. Munay kadaghanan sa munay kadaghanan na tinuhan. Labi na kung baptist ka. Okay. Na gato na ang tribulation moabot na siya after sa rapture. So wala pa na siya nahitabo jud. Kay naa pa man ang church, wala pa man na rapture. Okay? And then the pangtulo na rason, sa purpose of tribulation is to reveal the true Christ. Kaya nasa exhortation that He is in control, that He is powerful, that He is sovereign. Kailangan bang mananghid sa Ginoo na mubalik siya sa ato ha? Kinahanglan pa ba niya na mananghid? No need. Because He is sovereign. Wala man, di man ito niya kailangan. Kailangan ba sa Ginoo na para ma-establish ang kingdom? With or without us, God will establish His kingdom. He will create a new heaven and earth. Diba? Mahanaw ning karaan na langit ug ang yuta, and then He will create a new heaven, new earth. Bisag wala ta, pwede niyang himuon. Tama? Pero nga naman, na gusto niya, na makauban ta niya because He loves us. Mahal ka niya, ayaw ka niya mapahamak. The same gospel, the same truth, na up until now, na minsan dili na nato na-appreciate. God doesn't need us, but He wants us. Di ta niya kinahanglan, pero gusto ra jud ta sa Ginoo. Ing ana ta niya kapalangga, ana ta niya kahigugma. And dili niya gusto na ikaw mag-suffer in hell, in eternity. He wants you. Gusto ka niya, gigugma ka niya. Gusto ka niya makauban. Gusto ta niya makauban in eternity, enjoying the life na iyang gi-prepare in eternity. Wala na'y hilak, wala na'y problema, wala na'y sakit sa lawas, wala na'y unsa pa nada, wala na'y utang. Everything is peace and joy. Dira sa iyang presensya. Question is, are you excited for that? Hanggat hindi ka excited, what makes us keep from being excited? You know what? I'll tell you this. The reason why we're not excited sa mahitabo in the future sa pagbalik sa Ginoo because we are so absorbed nining kinabuhia. In this planet Earth, we are so worried about the things. We are so bombarded sa mga kinahanglang buhaton. That's why we don't have this urge of urgency, a sense of urgency. That, hey, kailangan na akong buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Samtang wala pa siya nibalik. Dili ingon na, kinina ako ikuan sa inyo ha. Every day, and then this is, mausan na akong ikanang kuan. I just heard this from a pastor. Ano bang ginagawa niya every day? He lived as if Jesus will coming that day. Ingana. Pero, he planned kung sa'y buhaton niya inigugma. So, gaplano siya, kung sa'y buhaton niya inigugma, o sa naasay kanang longer plan, pero he lives a life every day na ready sa pagbalik sa Ginoo. The question there is, yun din ba ang ginagawa natin? Every day ba, ready ka ba sa pagbalik sa Ginoo? Or kung mubalik man ang Ginoo karon, ready na ba ka? Matubang sa iya ha. And if you're not ready, this is my challenge sa ato. Be ready. Ini mo katapat, be ready. Because how we should live today, paano man tayo magkinabuhi, and this is how I end this, how we should live today, be alert and hopeful. Ini mo katapat, be alert. Ano ibig sabihin sa be alert? Magbantay ta.
Keep watch. Be watchful. Be watchful of how you live your life. Is it honoring gihapon sa Ginoo? Yang bang ginagawa mo ngayon? Honoring ba gihapon sa kay Lord? Mao ba na ang ginapahimo sa Ginoo sa imuha? You ask yourself, is that what God wants from you? Be alert and hopeful. And are you hopeful sa pagbalik sa Ginoo? Napa ba na si mo? Yes, mubalik na si Lord. Yes, Lord. And then, eto, isa pa na kinahanglan natong himuon. Proclaim the gospel. Nakita na ko karon that we don't have that passion in sharing the gospel, which is salvation sa mga makadungog, sa mga mutuo. And here we are, enjoying every activities in church, going to church, sitting, hearing the word, and there's nothing wrong naman sa ganyan. But please, 7 days tayo na nasa labas. 7 days tayo na nasa field. Na naa ka sa imong pamilya, na naa ka sa imong mga kaibigan, na naa ka sa imong mga kaila. And yet, we're not proclaiming the gospel. We're not sharing Jesus to others. Now, if you are new, baguhay ka pa pastor, dili pa ko kamao mo share sa pulong sa Ginoo, mo share sa maayong balita, then okay ra na. Kaya po attending hope group kasi makakaton ra kanya. But ikaw karon na dugay na kang Kristohanon, kay bawo ka sa gospel, kay bawo ka sa evangelism, kay bawo ka sa John 3:16, kay bawo ka sa Romans 6:23. Why is that you are not sharing the word of God? Why are not you sharing the gospel sa imong mga kaila? Why are you not reaching the lost people? Your lost barkada, your lost siblings. Pastor, kasi wala ko'y kaisog na mo share. Then ask the Lord for courage na makashare ka. Di ba? Kusugay nita mo share sa mga nahitabo sa social media. Kusugay nita mo share sa itong mga napanood sa TV. Updated ta pirmi. Pero atong mga kaila na wala pa kaila sa Ginoo, pa na-update kay Jesus that He is the only way to heaven. This is the challenge for everyone. How should we live today? Hey, eternity pinag-usapan natin dito, hindi lang to isang taon. If they will gonna miss it, if dili sila makadungog sa maayong balita, isa pa na rason bakit hindi tayo nagsishare ng gospel. Yun nga we accept the thinking that may bukas pa nga naman. Sayo pa, para mag-share ko sa gospel, buhi pa bitaw ng tawhana. Hello! What if kuha na sa Ginoo? You know what? Every time I attended mga funeral, and then I know na kanang tawhana wala kaila sa Ginoo. Like, may ano talaga, like, the pain bitaw na pag hindi ito nakakilala sa kay Lord. Napa ba na sa imuha karon? Or you don't care? Ano kabaliktaran ng love? It's not hate. It's indifference kung wala kang pake sa mga tao na padung impyerno. Because for you, okay na ko. Ang importante, ako luwas, bahala mo. That's so selfish. That is not... If you know the love of God, muna i-share dito sa ubanoy. Dili nga na ang love sa Ginoo. Don't stop. Proclaim the gospel. Ayaw i-entertain ang mindset nga ang uban na lang. Hey, ikaw nakahibaw sa mayong balita. Ibasig na apay laing mo share sa ilaha. Hello. Ikaw na nakahibaw. Pastor, paano pag di mo to? And then at least gihimo nimo imong part. Hindi mo naman trabaho na patuuhon sila. Ang imong trabaho, just share the gospel, proclaim Jesus to them, and then ipakita na ikaw na kay Jesus. Live a life that talagang na Jesus pod.
Kasi hindi sila maniniwala din naman kung yun nga, you are sharing the gospel and yet your life hindi nagbaback up sa imo ang ginashare sa ilaha. That's why it's so crucial. Proclaiming the gospel. Wala na ilaing paagi na maluwas ang tao. Basi gahuna-una pa mo na naapay laing paagi, basi daig maluwas sila, basi kung ampuan sila dito sa kabilang buhay, basi daig maangat pa sila sa langit. Basi nakapay hunahuna niya na, please. Basi kung pamisahan ako ng tawhana, basit pa di ay. Wala na. There's no hope. Kaya hanggat andito pa sila, hanggat buhay pa sila, share the gospel. Walay laing gamiton ng Ginoo, dili itong iro pod. Okay na, nanimba man ng iro karon diri. Di po na maong gamiton sa Ginoo para mag-share sa gospel. Bisa pag adlaw-adlaw na diri. Ikaw jud na, kay ikaw may nakadawat sa mayang balita, di ba? Di pod ang mga anghel. Kay sila ka-experience sa saving grace ni Lord. Wa sila ka-experience pa paano ma-save. And then kung sila ang atubang sa tao, pero may mga hadlok ang tao. So do not be deceived. Do not entertain the belief that there is more day after this day. And then strengthen your relationship with God. You can only have that boldness in sharing the gospel if you know your relationship with God is strong. Kasi apart from your relationship with God, dili gihapon na nimo mabuhat ng kabubuton sa Ginoo. That's why murag mabungol na lang siguro mo kada Domingo, mag-preach jud na si pastor og mag-devotion, magbasa sa Biblia, mag-attend og cell group, mag-attend og mga simba, makabungol. Lagi pirmi natong mabatian pero usay di mo po nato ginahimo. Amen? Di ba? Kaya magbahalag mabungol mo diri. Mingo na lang siguro mo. Balik-balik naman lang ang preaching ni pastor. Yun nga balik-balik, but sometimes we are not doing. Tama ba? Kaya balik-balikon dyan na diri. And then, that's my job as a pastor to remind you guys and to remind myself as well. Kaya sabi ni Paul, basig after niya mag-preach, siya pa ang ma-disqualify. That's why I myself, I'm strengthening my relationship with God. That is not about sa ko kahawdri mo preach. Then after this, wala po di ay. Tananta, we're in the battle. Then every day, the enemy will not stop. Kaya naatay struggle. Kaya naatay battle. Matinga na ka kung wakay struggle sa mong kinabuhi. Basig, friend na ka mo. Kasi sabihin ng kaaway, ba't ko pa ito guguluhin? Friend kami. Magtaka ka kung walang struggle, kung walay problema. Magtaka ka kung parang, di na ako nakukonvict ah. Magtaka ka kung parang, wala na lang sa imuha. Like, wala ka nang nararamdaman. Every time we commit sin, okay na lang. We're not discerning. Hindi na tayo nakukonvict. Basig, gikubala na atong mga kasing-kasing. Delikado na. That's why, kung naapa ka, makadungog kag pulong sa Ginoo and then makonvict ka na parang, ako gid na ay. Ask the Lord for His grace and mercy. Lord, baguha ko, di ko gusto ng ani. Muragwa na lang ko'y pakialam, muragwa na ikuan, sala ba ni or dili? Nagiging dull tayo. Strengthen your relationship with God. Because at the end of the day, mura na mag-count, mura na mag-matter. Are you enjoying? Ma-enjoy rin mo yung presence din ni Lord if you know you are enjoying the presence of God in your private life. Break the mindset na saka ka lang magpagasolina igka-Domingo. And then Lunes pa Sabado, hanot. 120 likoon. Balik na pagka-Domingo, Lord, puno ako Ginoo. Sanglit, magkabangga-bangga ta, ika-Lunes pa Sabado. Ano man, Domingo raman ta mangayo og guidance sa Ginoo. But every day sa mong kinabuhi igsuon. Palig-on na dira imo ang relasyon sa Ginoo. Imong prayer time before ka matulog. Pagkahuman nimo og mata, speak to God. Ask His guidance.
Read His Word. Kaibaw kag ikaw namugnaw na sa Ginoo. Makaibaw man kasi mong kaugalingon. And then kung mamugnaw ka dira sa Ginoo, unsa may himuon nimo? Magpabugnaw lang gid. Magpabuhat sa init, aron mo init. And then bugnaw na gani mo relasyon sa Ginoo, init pa gid mong ulo, no? Nadjay contrast. Ephesians 1 Peter 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Apan mga higugma ayon ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang isa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Timan ni na ninyo. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa paghunahuna sa uban, nadugay pumubalik si Lord, napamay ugma kaya okay lang, mag-enjoy lang ko. Eat, drink and be merry, for tomorrow we shall die. Apan siya nagpailob kaninyo, naghuwat lang jud ang Ginoo. Kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili ang mga tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Nya kano sa man mahitabo kung dili ka magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Now if dili ka pa wala pa kakaibaw, you can ask the leaders, pwede ka magpaturo. No? Pero ikaw nadugay na, kano sa pa man nato himuon? No, we're so busy sa mga butang-butang. You don't need to become a pastor para mag-share sa gospel. I tell you that. You can be you. Ikaw. Kung sa man imong trabaho, kung sa man imong karir na kuwaon. You don't need to become a full-time pastor or pastor nung sana dira para mag-preach. Estudyante, mag-share ka sa gospel. Graduates, mga nagtrabaho, parents, ginikanan, you can share the gospel. Okay? So let's all stand. God is just waiting for you. Sabi sa word ni Lord, if nakabati ka sa ron sa pulong sa Ginoo, ayaw paghahiay mong kasing-kasing. And do not deceive yourself that you only know the Word of God, but you're not applying it sa imong kinabuhi. You're just, ginalimbungan lang ni mo imong kagalingon. You cannot, dili na itong malimbungan ng Ginoo. He knows our heart. He knows the very deep sa imuhang kasing-kasing. Kaybaw siya naa kakaron diri para sa iya or sa ubang bagay. Kaybaw siya kinsa imong giyari karon. God knows everything. Wala kay matago sa iya ha. And He knows your struggle. Kaybaw siya imong problema karon, wala kay matago sa Ginoo. That's our God is so sovereign. That's truth. And then kaya kaniyang tabangan. Kaya niyang ihatag imong gikinahanglan. Provision ba? Financially? The great provision na gihatag sa Ginoo sa tuwa isang iyang bugtong anak na si Jesus. Para bayaran ang atong mga kalapasan na para kita makauban niya in eternity. That's why we're enjoying this life right now. Enjoying His presence. Just set your heart dira sa pagsunod sa Ginoo. Dili sa mga butang nining kalibutan na I get that na damong mga distraction. But please, hapit na mo balik ang Ginoo. Dili siya maglangay, kita ray naglangay-langay. That's why kung sa may kinahanglan nimong i-recommit karon sa Ginoo, are we still living a life that is honoring to the Lord? Just talk to God. Ask for forgiveness. Ikaw karon na naglisod. Ikaw karon na nag-struggle dira sa imong relationship sa kay Lord. Ikaw na namugnaw. Ask the Lord. He'll give you the grace because our God is gracious. Ikaw karon na murag nanggahi na imong kasing-kasing na dili na kapatuo, na dili na gasubmit diha sa Ginoo. Right now, this is the time. You hear the word of God. Ayaw paghahiya imong kasing-kasing. Allow the rebuke, allow the correction ni Lord sa imo karon. Do not waste your time. Ayaw sayang imong oras.
Father God, we thank you so much, Lord, for this time and for your word. Thank you, Lord, for reminding us. Lord, thank you for sa rebuke. Thank you sa correction, Panginoon. Indeed, Lord, padayon mo na imong ginalimpyuhan sa imong pulong. Lord, pasaylo ami kung usahay, gahi kayo may pasundon. Usahay, Lord, mong ginatuyo na paggahiyo na mong kasing-kasing, dili tayo may musunod nila sa imong Panginoon. Lord, we're sorry if we're not humbling ourselves before you, Lord. Kung usahay, Lord, ang amo ang kagustuhan mo'y masunod. Usahay, Lord, ang unsay isulti sa mga tao mo'y among ginasunod. But God, right now, we go back to your standard, which is the Word of God. Because your Word is truth. Your Word, pwede naman panggunitan, Lord. You are true to your promises. What you have said, magkanaay fulfillment, Panginoon. Because you are true. Kaya maraming salamat, Lord. Bless your people here. I don't know what they're struggling right now. I don't know their hearts, Lord, but you know their situation. And God, help us. Give us the grace, Lord. Samtang kami, buhi pa, we will commit our lives to you and we will follow you. We honor you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on. Kusog na palakpak sa Ginoo. You may now be seated.